breaking. Okay, mga ka-X-Vlog, dito na. Nanda ko na. Pinutol-putol ko na siya. Hindi ko na pinakita sa video yung pagputol ko ng dahon ng nyug dahil mahirap na paghawak ng camera. Wala akong cameraman eh. Mahirap lang tayo. Kaya pinagtiyagaan ko ng putulin na wala siya sa camera. Ganito lang po yan, style ng pagputol yan. Pinutol ko siya ng ganun. Umuwi lang muna ako ng isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. So ang kabila niya, anim din po yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, anim magkabilaan po. Anim siya. So, ngayon, ang gagawin natin, yung simpleng palaspas lang, hindi naman siya, sinasabi natin palaspas ng magara talaga siya. So, simple lang. Hindi naman natin kailangan ng magandang klase ng paggagawa ng palaspas dahil nung panahon ni Kristo, nung siya ay sinalubong ng mga tao at nagdala ng mga palaspas, wala naman mga design yung mga palaspas nila. Ang ginawa nila ay mga dahon lang. Karaniwang dahon lang, kung ano-ano, mga sanga ng kahoy, basta may dahon. Yun lang ginawa nila sa pagsalubong kay Jesus doon sa tawag nito, doon sa lang doon sa Israel nung siya ay pumunta doon. So ganito lang po ang gagawin natin. Simple lang gagawin natin kasi bago pa lang ako dito sa ganitong gawain. So ganito lang muna ang gagawin natin. Simple lang gagawin natin yan. Una, ito lang muna babalututin natin at yan. So malikit muna siya. Yan, hanggang dyan lang. So pangalawa, ganito rin ang nangyayari. So ayan lang po. Parang medyo malaki-laki ang yan. Tapos isa, ito pangatlo, gagawin namin. Tapos hanggang dito lang po yan. Yan. Tapos mamaya, paggawa natin ng design, siyempre babalututin natin para magkaroon siya ng design. Yan. Ganyan lang. Yan. So, yan. Tapos itong kabila, ganun din itong gagawin natin. Napaka-simple lang na paggawa. Hindi naman magara dahil hindi naman yun ang kailangan ni Jesus eh. Ang kailangan ni Jesus yung sa pag-celebrate ng kanyang pagsalubong sa palaspas, yung pananalig natin. At hindi naman kailangan ng pagandahan ng palaspas. Di ba mga ka-X-Vlog? Tama o hindi? Comment lang po kayo kung hindi. Kung hindi tama yung sinabi ko. Tapos ganyan lang po, tatlo pa rin. At ibabalugtot natin siya pabalik. Babaliin natin pabalik. Yan lang. Tapos tatalian natin ng ganda na patingnan. Yan. Simple lang. Taas ng konti ang baba natin. Siyempre, tatalian natin siya ng rubber band para hindi siya magkahiwalay, para hindi tayo mahirapan pag gawa ng another design. Ayan na siyang rubber band kasi mahirap ang pag walang tali, gagawa ka ng design na hindi siya nakabugkos ng ganito. Ganito po yan para fix na siya. Ayan. So dalawang rubber band pwede na siya, pwede na po siya. So mamaya na itong nakalawit nito, putulin din po natin siya. Puputulin natin yan. At itong tatlo magkabilaan, yan, isa, dalawa, tatlo,
Diyan tayo magagawa ulit ng design. Dito sa kabila, tatlo din po yan. 1, 2, 3. Yan. Ganyan lang po. Tapos, ang kailangan natin ay gunting. Yan. At syempre, gagawa tayo ng design dito na. Yan. Ito lang ha. Yan lang po. Guguntingin natin siya dito ng pagganon. So, sabay-sabay natin yung tatlo. Tapos, para hindi mahirap ang paggunting. So, natin ganong isagad baka maputol yung pinaka-tingting niya. Tapos dito, mga ano lang, mga 3 inches lang ang layo. 3 inches. Gugunting natin na siya ng medyo patingala. 3 inches lang po yan. 3 inches ulit. Dito sa taas. 3 inches ulit. So, puputulin natin yung pinaka-dulo kasi malambot na po siya. Hindi na siya kailangan lagyan ng design. Malambot na po siya. So, dito naman po tayo sa kabila. Ayan. Ganun pa rin ang gagawin natin. Gagawin pa rin. Guguntingin natin siya ng medyo patingala. Sabay-sabay. Okay. Tapos, 3 inches ang agwat niya. Another 3 inches ulit. Another 3 inches ulit. Another 3 inches. Ito, ipapantay lang natin siya ng konti sa dulo para hindi naman siya masagwatin yan. Putol. Slanting po siya tawag yan. O patingala. Slanting. Pasensya na po kasi hindi ko medyo kabisado yung slanting or diagonal na sinasabi. At ito medyo nakakasabal. Puputulan na lang natin siya. Sagabal siya eh. So, simple lang po. May design yan. Tapos tatalagyan natin siya ng design. Ito, na ginunting ko kanina, yan. Puputulin ko lang, hindi ko siya puputulin kundi pupunitin ko siya ng bahagya. Ng ganito lang ganyan lang po. Tapos, pupunitin ko siya sabay-sabay para pantay-pantay po siya. Po. Diyan po tayo gagawa ng design. Yan po. Dito po. Yan. Ganyan lang po. At dito po para gagawa tayo ng design. So, itong kabila mamaya na po siya para hindi siya sagabal sa pag stapler natin. Unang-una, ang gagawin natin para hindi mahirap, ito muna ang una niya sa ibabaw ang gagawin natin. Pag-design ng stapler kasi sagabal po siya pag dito tayo mag-umpisa. Ito nakabuka na, itong kabila hindi pa, so sagabal siya. Kaya uunahin natin ito. Yan po, uunahin natin. Yan lang po. Nakikita po ba? Medyo nagagalaw kasi siya ng camera. Ayan lang po. Ayan. At kailangan natin ng stapler. Pasensya na po kung hindi nakita. So yan po, design. Unang design po siya. So simpleng design lang po yan. Pangalawang design.
Ganun din po ulit. Tapos stapler. Tapos pangatlong design. Pasensya na po kasi baguhan lang po, medyo nanginginig pa. Baga nanginginig pa siya, kaya baguhan lang. Mga ka-X-Vlog, ito pong content na to ay kumbaga hindi inasahan at naisipan lamang dahil nga po sa pandemic at nag-declare ang ating gobyerno ng lockdown dahil alam nila na ang mga Kristiyanong Katoliko taga nitong Semana Santa ay pumupunta talaga ng simbahan at ito ang panata nila, yung pagdadala ng palaspas at pababasbasan sa pari dahil ito ay nilalagay din ng design sa bahay, kung ano-anong klase, tas pa iba-ibang design din ang ginagawa nila. Kumbaga panakot sa mga masasamang espiritu daw, pero hindi naman yun ang totoo. Ang totoo doon ay yung pananalig at pananampalataya mo sa Diyos. Itong palaspas na ito po yung ginagawang abo tuwing bago sumapit ang Miyerkules ng Abo. Ito po ay sinusunog. Isang linggo bago Miyerkules ng Abo, susunugin po ito siya at gagawing abo. Ito po yung pinapahid sa noonang mga Kristiyanong Katoliko na nananalig at naniniwala sa ating Panginoong Diyos na makapangyarihan na sa palaspas na ito ay kumbaga magbabalik loob sila sa Diyos at nanalig sa mabuting balita. Habang ginagawa ko yung design, medyo tatalumpati lang ko ng konti lang, pero meron naman po siyang laman na kung iisipin mo, yung iba walang katotohanan at iba meron naman po. Yan. Kaya tayong mga Katoliko, mga Katolikong Kristiyano na naniniwala sa tradisyonal na gawain panahon ng Kwaresma, talagang sinusunod ang ating tradisyonal at taon-taon ay sineselebrate ang ganitong mga okasyon. So dahil nga sa pandemya at nag-declare ang ating gobyerno ng lockdown, MGCQ, natigil yung plano ng lahat ng buong Kristiyanong Katoliko na pumunta ng simbahan at magdala ng kanya-kanyang palaspas at kanya-kanyang design. Yung iba nga ang ganda tingnan. Talagang napakaganda dahil sa mga design. Ang tanong, maganda nga ang design. Ang tanong kung ang paniniwala mo sa Diyos, pananampalataya mo, ay kagandahan din na ginawa mo palaspas. Di ba? Pangit man lang yung ginawang palaspas, pero kung yung paniniwala sa Diyos ay tapat at bukal sa iyong kalooban o taos-puso kang naniniwala, sapat na po ang ganitong klaseng palaspas na hindi magarang design, napakasimple, at hindi naman siya pangit tingnan. Ito po ay wala po ito sa tradisyon noong unang panahon, ng panahon ni Jesucristo na siya ay nandito pa sa lupa at nagpapaliwanag, naghahatid ng mabuting balita. So ayan po, natapos ko na po ang kabilang bahagi.
Yan po ang design niya. So, simple lang. Pero, okay naman. Diba? Okay naman siya tingnan niya. Ang design niya. Wow. Kaya, dito na naman tayo sa kabila. Magugulat kayo kung paano ko siya ginawa. Babaliktad po siya dapat. Kasi ito yung dapat pinaka-ilalim niya. Yan, pinaka-ilalim niya. So, bubulat-lat mo siya at siyempre dito sa likod ako magagawa ng design. Dito sa likod. Para mas maganda siyang tingnan, sa likod ka magagawa ng design. Para at hindi rin mahirap, hindi rin po siya mahirap pakagatan ng sticker kasi nakatalikod siya. At pagka binuka mo siya, buka na buka talaga siya. Ayan lang po at abangan nyo ang susunod ko mga video. At huwag nyo pong kakalimutan mag-subscribe sa aking channel. Kung kayo po ay bago pa lang, pindutin muna ang like at saka subscribe. All bell notification po. Huwag nyo pong kakalimutan yung all bell dahil kung kayo ay nag-subscribe at hindi nyo naman pinindot ang all bell, hindi nyo man-notify, hindi kayo updated sa aking mga susunod ng mga video. So, huwag nyo pong kakalimutan ang sinabi ko. Ito na po. Pasensya na po kayo kung napakahaba ng aking video. Pero ito po ipapass forward ko lang kung medyo matagal at medyo mahaba. Ipapass forward ko lang siya sa pag-upload. Ayan po siya. Okay? Wait a minute at may gagawin muna ako. Okay. Ngayon naman po ay ibang design naman ang gagawin ko. Ginawa ko na siya ng design pero gagawa ko siya ng design dito sa ibabaw. Yan. Ibang design naman ang gagawin ko dito. Simple lang siya pero mahirap din pag hindi mo alam paano siya gawin. Tingin ka muna itong tatlo. Yan. Titira ka ng 4 na lang. Gawin na lang natin 4 para medyo maganda-ganda. Yan, 4. 1, 2, 3, 4. Tapos dito sa kabila, 1, 2, 3, 4. Yan. Tapos itong gitna, iwanan natin. Yan. So, 4 magkabilaan. Gagawin natin siyang bunny or bend. I-bend natin siya. Una, itong sa ilalim. I-bend natin siya ng pagganito. Yan. Tapos, pangalawa. Dua. At sa kanan, ayan. Medyo mahirap pero mahirap pag hindi mo alam. Kursado, ayan. Tapos, isa. Hindi natin siya ng ganoon. Medyo, mamaya ko na siya sisikpan. Pagkipagkita ko lang sa inyo ang proseso. Pagkita ko lang sa inyo yung proseso. Ayan. So, isisikipan ko siya mamaya. Yan lang tingnan. So, ayan.
pala pag-apat eh. Dapat pala 3 lang. Pero okay na rin yun para medyo malapad-lapad siya tingin. Kape. Ay, may dumaan. Puto bomber. May puto bomber ako. Kaya mo siya. Kaya na po siya. Pataas na siya. Patataas natin. So, higipitan ko lang siya ng konti. Nasa pataas. Medyo mahirap Tapos dito sa kabila. Itong design na to, naisipan ko na siya. Kung magagawa siya. Ano magiging resulta niya pag natapos. So, kailangan natin siyang hipitan. Pag maluwag, hindi rin siya magiging magandang tingnan pag maluwag. Baligtad pala yung isa. Pag ganoon. Para kung gumagawa ng banig. Kung kayo ay tubong probinsya, marunong kayo gumawa ng banig. Ako nung araw, nung maliit pa ako, mga edad ko ay 10 years old, tinuturuan ako ng lula ko paggawa ng banig. Kaya medyo marunong ako noon. Ngayon, nakalimutan ko na yung proseso. Kasi ako ay, kumbaga, inumpisa na ng lola ko, ako na lang ang magtutuloy. Pero sa pagtatapos, siya na rin ang magtatapos. Parang ganito rin ito. Ayan, mahirap din. Daming lamok. Wait lang, malamok. Okay. Daming lamok. So, ito na po siya. Binawasan ko siya ng isang magkabilaan dahil bumabaluktot yung paggawa, kaya hindi maganda pag 4 magkabilaan. So, 3 lang magkabilaan. Hindi masyadong malapad. Dito sa area ko kasi maraming lamok. Sa labas ko ng aking maliit na kwarto. Medyo malamok na yung panahon. Kaya pasensya na lang mga ka-X-Vlog. Kailangan natin muna bugaw ng mga lamok na yan. Kailangan natin silang itaboy. Kung sa Bisaya pa, bugaw. Pero sa Maynila kasi, dito sa Tagalog kasi ang bugaw ay kumbaga babaeng naghahanap ng customer doon sa kanyang, naghahanap ng kliyente doon sa kanyang mga bata-bata. So, change topic. Ito, ayan po siya. Medyo maluwag lang siya ng konti, kaya hipitan natin para ganda naman yung hipit. Simple lang. Meron dito nakalagay na gano'n. Pinaka-posting niya yan. Pinaka-posting.
Oski. Mga Kikes Vlog, doon sa mga nanonood sa akin, sa mga marurunong palang gumawa ng pagpasensyahin nyo na po at baguhan pa lang po ako dito sa paggawa ng palaspas. Yan, pag ginanap mo siya, may design siya yan. O, diba? So, hindi pa siya tapos. Tapusin ko muna. Itang kasi tataboy muna ako ng lamok. Okay. Hindi ko pa natapos gawin ang palaspas pero meron na akong mga natapos. Ngayon po ay medyo gabi na, inaantok na ako. Kaya bukas na naman yung iba. Ang natapos ko ngayon ay ito po. Hindi ko na nakita sa video kasi lalong tataas yung hahaba yung video. Mahirapan ako sa pag-upload dito. Kaya naka-off yung camera kanina. So ngayon, nandito na po. Ito na po yung mga nagawa ko. Yan po sila. Yan po. At syempre, ito po yung pinakita ko sa inyo kanina. Yan po siya. Yan. Yan po siya yung pinakita ko sa inyo kanina. Simple lang siya, kaya lang mahirap din gawin eh. Mahirap. Kahit na simple lang ang pagkagawa, mahirap din. Yan po siya. So, may hindi pa ako natapos ito po. Tabi ko muna ito. Baliktarin ko muna yung camera. Wait. Ito po siya para medyo malinaw. Ayan po. Oh my God! Wow! Ito po. Yan, meron pa akong flowers. Kaya lang dadalawa lang yung flowers. Uy, sana all! Flowers ko. Ito po yung isa. Ayan. So ito po yung kanina. Yung pinakita ko sa iyo para medyo malinaw. At ito. So, 1, 2, 3, 4. May yung pang cross na maliliit yan. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan. So, 11 po. Meron pa akong maliit na ginawa yan. Simple lang siya, pero pangit tingnan eh. Sabi pa nga nila, kung sino pa yung pinakapangit at batong tawag nito, yung batong hindi pinansin ba, siya pa rin pala ang mas pinakamahalaga. Wow, parang nabasa ko yun sa Biblia. Yan po siya. At ito po yung mga hindi ko pa natapos at ako'y inaantok na. Nakaligpit ko na yung mga gamit ko. May arinola pa, pero ang laman po ng arinola, yan po, rubber. Are you serious? Sa bala ng stapler. So, yan. Kala mo, orinola talaga. Orinola siya, pero hindi ibig sabihin na yan ay ginagamit sa urinal. Yan po ay ginagamit. Lagayan po ng gamit. Like gunting at saka stapler and rubber band. At yan lamang po. Magandang gabi sa inyong lahat. At magandang panonood sa aking channel. Good night and God bless sa inyong lahat. Salamat po.